Nings, Manager, ano ang ginagawa mo? ngayong gabi, inuukupa ang restaurant ng isang tao. Walang iba dito kundi tayo. Makinig ka ng mabuti. Sumama ka sa akin at aalagaan kita. Aray! Puta, paano mo ako nagawang saktan? Linawin mo, isang babae na katulad mo na galing sa probinsya. Maswerte ka na kung may gusto sa'yo. Kung hindi dahil sa kabaitan kong pinatuloy kita, patay ka na sana sa tabi ng kalsada ngayon. Huwag mong kalimutan, ang kapatid mo ay nasa ospital pa rin. Naghihintay ng pambayad sa ospital. Kung pagsisilbihan mo ako ng maayos, baka pahiramin kita ng pera para gamutin ang kapatid mo. Xiao Feng. Ay, tama nga yan. Halika na. Aray, Itigil mo. ha? Sino ka ba? Paano mo ako nagawang saktan? Ang pagtuturo ng leksyon sa isang scam ay hindi nangangailangan ng dahilan. Alam ko na. Ang babaeng itong umakit sa'yo, tama? Magaling ka. 2 araw pa lang sa syudad. May bago ka na nakasamang lalaki. Siya ba ang asawa mo? Siya ang aking amo. Presidente Gu, nakarating ka na ba sa restaurant? Ipinangako mo sa lola na pupunta ka sa blind date. Maliit na kerida. Huwag mong kalimutan na nasa ospital pa rin ang kapatid mo. Kung gusto mo ng pera, sumunod ka sa akin ng maayos. Bilisan mo, lumapit ka. Sabihin mo sa aking ina, hindi na kailangang mag-ayos ng blind date. Natagpuan ko lang iyong manugang. Ha? Lumapit ka. Gusto mo bang magpakasal sa akin? Kulang ka sa pera at kulang ako ng mapapangasawa? Patas na transaksyon. Ang perang ito ay parang hiniram ko sa'yo. Mag-asawa lang tayo sa pangalan. Kumuha ka ng pera para gawin ang trabaho. Sa panahon ng kasal, sana'y maging tapat tayo sa isa't isa hanggat maaari. Pagdating ng panahon, sasabihan kita na maghiwalay na tayo. Huwag mong kalimutang ibigay ito sa nanay ko. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakikita. Pero Sir Gu, kakakasal nyo lang tapos aalis kayo ng matagal sa ibang bansa, angkop ba yan? Hindi ba magagalit ang ginang? Paano kung... Para lang yan sagutin ng nanay ko, ang babaeng pinakasalan, hindi siya ang aking ginang. Lahat ay ayon sa orihinal na plano. Opo, Sir Gu. Mag-check-in. Ibigay mo sa akin ang ID mo. Sir, paumanhin po. Anong ginagawa mo? Hindi ba kayo tinuruan ng inyong supervisor na tingnan ang bisita kapag nag-aabot ng gamit? Paumanhin? Paumanhin po. Sir, ito po ang mainit na tuwalya para ipunas nyo. Salamat. Ang taong ito ay pamilyar. Ikaw ang supervisor dito? Paano naman siya? Ang supervisor. Isa lang akong ordinaryong tagalinis. Talaga namang sobra ang tingin nyo sa akin. Ang tuwalya ay ibalik sa'yo. Gusto ko ng isa? Ang kwartong nilinis niya. Punta sa room 607. Magandang araw. Kailangan nyo ba ng serbisyo? Bakit ikaw? Ganyan ba talaga ang pinapasuot nila sa iyo? Para magbigay ng serbisyo sa mga bisita? Anong ginagawa mo? Nagpapanggap ka pa? Napakalapit na nila sa iyo. Hindi mo pa ba naiintindihan ang gagawin mo?
Inakala niya akong hostess. Mukhang disenteng tao itong lalaking ito, pero hindi ko inaasahang isa siyang bastos na customer. Gaano ka nakatagal sa trabahong ito? Pakiramdam ko, hindi ka pa ganoong kasanay. Maaari tayong mag-usap, baka matulungan pa kita. Bastos na lalaki, huwag mo akong hawakan. Nagkakamali ka. Huwag Pakinggan kang mo ang lumapit. paliwanag. Kung lalapit ka pa, hindi na ako magdadalawang isip na saktan ka. Sasabihin ko sa'yo, nandito ako para maglinis at magtrabaho, hindi para gumawa ng inyong masasamang gaw. Kapag lumapit ka ulit, tatawag ako ng pulis. Paumanhin, paumanhin. Nagkamali ako ng pagkakaintindi sa'yo. Akala ko kasi, kasalanan ko lahat. Gagawin ko ang lahat para makabawi sa'yo. Pwede mo bang ibaba muna ang hawak mo? Sumama ka sa akin. Magiging mabuti ako sa'yo. Kayong mga taga-siyudad mahilig talaga gumamit ng pera para manghiya ng tao. Gusto ko lang kumita ng pera sa sarili kong pagsisikap. Kumita ng pera. Bakit ninyo ako laging hinahamak? Dahil sa tingin ninyo mayaman kayo, pwede ninyo kaming mahihirap, laruin na lang kung gusto ninyo? Kulang ako sa pera, pero ayoko ng maruming perang ito. Paumanhin? Nagkamali ako ng pagkakaintindi sa'yo. Kasalanan ko lahat. Sa pagkakataong ito, mali ako. Hahanapin kita para humingi ng paumanhin. Maniwala ka sa akin. Kung muli kitang gagalawin, hiwain mo lang ako. Huwag kang mag-atubili. Kung hindi pa rin humuhupa ang galit mo, isuko mo na. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng hustisya. At ang lahat ng nang-api sa iyo, titiyakin kong bibigyan ko sila ng leksyon. Papuntahin mo agad si Manager Wu sa hotel. Sabihin mo, hintayin ko siya sa front desk. Presidente Gu, darating na po si Manager Wu sa loob ng 5 minuto. Ay, ano ba ang problema? Bakit kailangan ko pang bumaba? Supervisor? Nagrereklamo po ang bisitang ito. Pinababa po kayo. Ikaw ba ang supervisor dito? Siya nga. Siya iyon. Siya ang nagsinungaling para dalhin ako sa kwarto mo. Ito rin ba ang ipinasok mo? Sa pilitang pagpapabenta ng katawan ng empleyado sa hotel at pagpapatakbo ng industriya ng prostitusyon sa loob ng hotel. Bilang isang supervisor, napakalakas ng loob mo. Huwag kang magbintang. Illegal ang prostitusyon. Sapat na ba ang ebidensya ng bank transfer? Ano ngayon? Ikaw din ay nagpabayad? Gusto mo akong ireklamo? Ikaw din ay makukulong. Ang mga nakatira sa hotel na ito ay puro maimpluwensya. Ayaw mong mapahiya, di ba? Ahahaha. Walang hiya ka. Sa ginagawa mong ito, hindi ka ba natatakot na ang mga bisita ay hindi na babalik sa hotel na ito? Ang hotel namin ay pag-aari ng Gu Group. Hindi ka kawalan. Ikaw ang bahala kung gusto mong bumalik. Ano ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay Su Ningning. Simula ngayon, ikaw na ang supervisor dito. Kung siya ang manager, ano ako? Tanggal ka na sa Hahaha. trabaho. ETS. Sino ka ba para tanggalin ako sa trabaho? Manager Wu, bakit ka nandito? Sinasabi ko sa inyong lahat. Siya si Manager Wu ng aming hotel. Kung galitin niyo siya, wala kayong lugar sa Haicheng. Manager Wu, may nagpapalit ng hotel ng Gu Group sa isang bahay aliwan at ginagawang pokpok ang mga janitor dito. Paano mo malulutas ang problemang ito? Ano? Manager Wu, wag na wag kang maniniwala. Gusto lang nila sirain ang reputasyon ng ating hotel para bayaran natin sila. Mga impostor sila. Anong impostor? Alam mo ba kung sino siya? Siya ang malaking boss ng ating hotel? Ang bantog na, tagapagmana ng Gu Group, si Gu Yuhan. Ano? Ikaw ang presidente ng pinakamayamang Gu Group, si Gu Yuhan? Boss Gu, lahat ng ito ay kasalanan ko. Talaga namang bulag ako. Patawarin mo po ako. Security. Dalhin niyo siya. Mula ngayon, ayaw ko na siyang makita sa Haicheng. Boss Gu, patawarin niyo po ako. Boss Gu.
Manager Wu, Ampo. isang taon akong nasa ibang bansa, ipinaubaya ko sa iyo ang hotel. Ganito mo ba pinamamahalaan ang hotel ko? Paumanhin po, Boss Gu. Dahil sa hindi mo maayos na pangangasiwa, bawasan ang sweldo ng isang buwan, mag-isip-isip ka. Opo, Boss Gu. Mula ngayon, siya ang bagong supervisor ng ating hotel. Boss Gu, kakatrabaho ko pa lang dito. Parang hindi tama, di ba? Kung sinabi kong tama, tama. Boss Gu. Umalis ka. Boss Gu, nagmamadali ang matandang ginang. Nakauwi ka na. Gusto mo bang kontakin ng dalaga? Naintindihan ko. Ginoong Gu, pasensiya na po. Sasagutin ko lang ang tawag. Hello? Umuwi na ako. Maghanap tayo ng pagkakataon pag-usapan natin ang diborsyo. Sige. Pinagsusuot ka ba nila ng ganyan? Para magserbisyo sa mga bisita? Hello? Ginoong Gu, hindi po maganda. Tutalo na po ang matandang... Ano? Dumating na ba ang walang kwentang batang yon? Nandito na po, nandito na. Ayoko nang mabuhay. Ma! Huwag mo akong pigilan. Hayaang mamatay na ako. Bakit napakaduwag ng buhay ko? 1 taon na ang nakalipas, mula nang ikasal ang aking anak at manugang, pero kahit minsan, hindi ko pa nakita ang aking manugang. Ma, nasa 2 palapag po ito. Hindi ka pa mamamatay kung tumalon ka. Ikaw na walang kwentang bata? Gusto mo ba talagang tumalon ako, ha? Ay, ayoko nang mabuhay. Huwag mo akong hawakan. Sige na. Hindi ba gusto mo lang siyang makita? Aayusin ko. Sige, ha 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 ha. Magandang araw po, Supervisor. Pagkatapos linisin ang sahig na ito, punasan ulit ng basang trapo. Opo. Sabi mo, 1 taon ka na rito sa trabaho, 500 piso lang ang sahod mo? Gusto mong magpataas ng sweldo kasi malapit ka ng magutom? Halika, tumayo ka muna. Paano naging 500 lang? Ang sahod ng tagalinis, hindi bababa sa 5,000 at ito ay Gu Corporation, mas mataas pa doon. Diretso naman iyan sa payroll card, di ba? Sinasabi mo bang wala kang payroll card? Ibig sabihin, direkta kang binibigyan ng cash ni Manager Wu? Tara, Ale. Sasama ako sa iyo para hanapin siya. Para mabawi ang pera mo. Manager Wu, bakit 500 lang ang sahod ni Ale? Talaga ba? Baka nagkamali ka lang? Tinatanong ko na ang accountant. 8,000 sa isang buwan, 76,000 sa isang taon, lahat ay kinuha mo. Ibalik mo agad sa Ale. Unang araw pa lang bilang supervisor, ipagtatanggol mo na ang iba, ha? Taga-probinsya lang siya, sapat na ang kaunting bigay. Para sa akin, sobra na nga ang 500. Sobra ka na. Bingi siya. Sa edad niyang iyan, wala nang kukuha sa kanya kahit ihagis pa sa kalye. Mabuti na lang at pinatrabaho ko siya bilang tagalinis. Gumagawa ako ng kawanggawa. Dapat siyang magpasalamat sa akin. Ano ang masama kung kukuha ako ng kaunting pera mula sa kanya? Ito ang pinaghirapan ni Ale. Kailangan mong ibalik sa kanya. Kung hindi mo ibabalik, sasabihin ko kay CEO Gu. Paano naman makikialam si CEO Gu sa mga ganitong bagay? Ako ang manager ng hotel na ito. Ako ang pinakamataas dito. Kapag sinabi kong 500 lang ang sahod niya, 500 lang ang makukuha niya. Huwag mo akong galitin. Kung hindi, pareho kayong papalayas. Ba? Inaangkin ang sahod ng iba? Manager ka lang, mayabang ka na? Hindi ko naman gusto rito. Ale, tara na.
Hindi ako makapaniwala na hindi tayo makakahanap ng maayos na trabaho. Hindi kayo aalis. Siya ang dapat umalis. Paano po kayo naparito? Kung hindi ako pumunta, paano ko malalaman na nilimas mo pati ang pera ng cleaner? Mula ngayon, ako mismo ang mamamahala sa kumpanya. Nagkamali po ako. Nagmamakaawa po ako. Bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon. Manager Wu, sa tingin ko, matagal ka ng manager? Kaya nakalimutan mo na kung paano maging tao. Mula ngayon, mag-report ka sa maintenance department, maging cleaner ka, para matuto ka kung paano maging tao. Ano pat hindi ka pa umaalis? Ale? Patawad po, Ale. Hindi ko po mahigpit na napangasiwaan ang aking mga tauhan, kaya napahirapan ko kayo. Ang utang sa inyo, dobleho ng kumpanya ang babayaran. Mr. Gu, Magaling ang ginawa mo, Suningning. Bilang isang leader, naprotektahan mo ng maayos ang interes ng mga empleyado. Napagdesisyonan ko, nabibigyan ka ng 20,000 gantimpala ng kumpanya para maging halimbawa sa ibang mga senior executive ng kumpanya, maging isang huwaran. salamat po Mr. Gu. Mr. Gu, kayo po talaga ang pinakamabait na boss na nakilala ko. Ate? Anong nangyari? Ang saya-saya mo. Nagpalit si ate ng trabaho. Ang boss ngayon ay isang mabuting tao. Malapit nang makaipon si ate para sa iyo, para sa bayad sa paggamot. Ate, huwag ka namang magpakahirap masyado. Ate, kinasal ka na? Hindi. Kaibigan ko siya. Sanay kaming tawagin ang isa't isa na asawa. May gagawin pa ako. Aalis na ako. Kung may kailangan ka, tawagan mo si ate. Hello? Malapit na ako. Huwag mong kalimutan. Sa pagkakataong ito, tiyakin mong sisirain mo ang pagkikita namin ng aking ina. Huwag mong pahihintulutan na magustuhan ka niya, alam mo ba? Oo, alam ko na. Mr. Gu, gusto ng ginang na samahan niyo po. Sana po'y magkasama kayong magkita. Dahil dumating na po kayo. Kung hindi po, Pumasok na tayo. Tandaan mo, dapat mong guluhin ang lahat para madali tayong magkadiborsyo. Huwag mong hayaang magustuhan ka ng nanay ko. Tama, hindi ako pwedeng manamit ng normal. Kung magustuhan ako ng nanay niya, hindi ba't hindi na kami makapagdiborsyo? Aha, siguradong hindi magugustuhan ito ng nanay niya. Bagaman ang aking manugang ay medyo simple ang itsura. Pero, sapat na ang kaya niyang mamahala ng bahay. Inay, hindi siya yung tipong babaeng mahusay magpatakbo ng bahay. Siya ay sakim sa pera at mapagsamantala, pinakasalan niya ako dahil lang mayaman ang pamilya natin. Tama na? Ako mismo ang makakakita. Huwag kang mangialam sa usapan ng manugang. Pinapahinto mo ako sa pakikipagkita sa manugang ko. Umalis ka na. Malapit ko nang makita ang manugang ko. Tita, Ikaw ang aking manugang, na si Suningning? oo. Ako nga. Hindi. Bakit ang laki ng pagkakaiba? Paumanhin, ganito talaga ang porma ko. Ang anak mo kasi ang nagsabi,
Mahilig daw po kayo sa masunurin, kaya ganoon ang itsura ko sa marriage certificate. Napakasama. Ang anak niyo ang nagpumilit na pakasalan ako. Ngayon hinahanap niya ang katatagan sa pamilya, habang ako naman ay naghahanap ng kasabikan. Hindi kami magkasundo, at nagdesisyon na kaming maghiwalay. Nasabi ko na ang lahat, kaya aalis na ako. Teka. Hintay. Ang ibig kong sabihin, kasal ka na sa anak ko, bakit tita pa rin ang tawag mo sa akin? Dapat mama. Hindi ko talaga inasahan na ang manugang ko ay napakaganda at napaka-estilo. Napakamalas ng walang kuwentang batang iyon. Bata ka pa, ayos lang kahit magsaya ka ng ilang taon. Ha 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 ha. Hindi ba ako pinagluloko ng asawa kong ito? Nag-iba na ang sitwasyon. Tita, magpapakatuo ako sa inyo. Sa totoo lang, ako ay isang cleaner mula sa probinsya, hindi rin nakatapos ng pag-aaral, at pinakasalan ko ang anak niyo para lang sa pera. Ikaw, hindi naman bagay sa suot mo. Inarkila ko lang ang suot kong ito para lokohin kayo. May sakit din ang kapatid ko. Tita, malaki ang kailangan para sa sakit ng kapatid ko. Hindi talaga kami bagay ng anak niyo. Ay, Ningning, kawawa ka naman, ang walang kuwentang batang ito. Bakit wala siyang sinasabi sa akin? Ningning, huwag kang mag-alala. Hindi ako yung tipo ng masamang biyenan. Hindi mahalaga kung mahirap ka, basta't mapangasawa ka namin, sisiguraduhin kong ang anak ko ay aalagaan ka ng mabuti. Bakit ayaw gumana ng totoo at ng hindi totoo? Tandaan mo, huwag na huwag mong hayaang magustuhan ka ng nanay ko. Ay, Ale, hindi talaga kami bagay ng anak ninyo. Hindi ko siya gusto. Alam ko, ang anak ko ang may gusto sa iyo, di ba? Yung tipong one-sided crush story, di ba? Kumbaga, ginastusan ka niya ng malaki para lang manatili ka sa tabi niya. Tapos, kahit mahal na mahal ka niya, palagi ka pa rin niyang inaapi. Ikaw naman, para sa pamilya at pera, patuloy na tinitiis siya. Maniwala ka, Ale. Maraming pelikula na akong napanood. Naiintindihan kita. Pero yung anak ko, pwede na. Baka naman, pwede pa kayong magsubukan ulit. Ayoko. Mukhang hindi ko siya makukumbinsi. Teka, sabi nila, pinakakinainisan ng mga taga-siyudad ang dote. Aray, Ale, sabihin ko na ang may kaugalian kami sa aming baryo. Kung kulang ang dote, hindi ako pwedeng magpakasal sa anak ninyo. Magkano ang gusto mo? Mayaman si nanay. Sabihin mo, 30,000 ang mahal. Ngayon, baka sumuko na siya. 30 milyon? Walang problema. Doblehin ni nanay. Ikaw at ang anak ko? Magkaanak kayo para may kalaro ako, ha? Ha? Pero 1 taon pa lang kayong kasal ng anak ko at ang anak ko ay palaging nasa ibang bansa. Kaya ang tungkol sa pagkakaroon ng anak, wag muna nating madaliin. Sige, anong account number mo? Ililipat ko na ang pera. Hindi po, Ale. Nagbibiro lang ako kanina. Hindi pwede. Ano ba ang biro? May 30 milyong yuan na natanggap sa wallet. Nasa account na ang pera. Halika. Tawagin mo akong nanay, pakinggan ko. Ale, ito. Hindi po ito nararapat. Hindi po ito nararapat. Tawagin mo akong nanay. Sa 30 milyong iyan, ang pagtawag lang ng nanay, hindi naman siguro masyadong malaki, di ba? Hindi pwede. Kailangan kong papuntahin ang anak ko para sunduin tayo pa uwi. Pag-isipan ko, anong bahay kaya ang maganda nating tirahan? Hello? Kumusta ang pag-aasikaso ng bagay na iyan? Anong kumusta? Ikaw na mayabang na bata ka. Huwag kang magkunwari na ikaw ang boss sa akin. Halos tumakbo na ang asawa mo dahil sa iyo, buti na lang mayaman si nanay, gumastos ako ng 30 milyong yuan para masalba ang aking mahal na manugang. Inuutusan kita. Bilisan mo. Sunduin mo kami pa uwi. Hello? Hello? Boss Gu, ano na naman kaya ang gulo na ginawa ng iyong ina? Gumastos siya ng 30 milyon para hindi ako iwan ng babaeng iyon. Ano? Anong gagawin natin ngayon? Balik tayo sa coffee shop.
Sa pagkakataong ito, kailangan kong kausapin ng maayos ang asawa kong ito para malaman ko kung paano niya kinausap ang nanay ko. Opo. Ale, may gagawin pa ako, kaya mauuna na ako. Bakit Ale pa rin ang tawag mo? Mukhang kulang ang binigay kong pambago ng tawag. Maglilipat ulit si nanay sa iyo ng 20 milyong piso. Ay, hindi na po. Nanay, Ano ang tawag mo sa akin? Sabihin mo ulit. nanay. Ang aking pinakamamahal na manugang. Nanay, may gagawin pa po ako. Mauuna na po ako. Huwag kang magmadali. Darating na kaagad ang walang kwentang batang iyon. Papasundo ko siya sa iyo. Nanay? Nasaan ang babaeng iyon? Ano ba ang sinasabi mo? Siya ang asawa mo. Umalis na siya. Umalis? Saan siya pumunta? Ha 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 ha. Anak, bakit wala kang sinasabi sa akin? Hindi ko talaga akalain ang aking manugang ay napakabait, independent, maganda at matalino na babae. Siya na ang pinaka-perpektong manugang para sa akin. Ha ha ha. Ha? Hindi ba't naalala ko na siya ay napakapangit at ordinaryo? Nagloko ba ang aking alaala? Kaya lang, hirap ang kanyang buhay. Gu Yuhan, inuutusan kita. Makipag-date ka kaagad sa aking manugang. Bilhan mo siya ng hikaw, bilhan mo siya ng singsing na diamante, bilhan mo siya ng kwintas na hiyas. Sa madaling salita, lahat ng nawala mo sa kanya nitong nakaraang taon, bawiin mo lahat. Nanay, Presidente Gu, bakit parang pagkatapos magkita ng matandang ginang, para siyang na-scam? ano ba ang ginawa ng babaeng iyon sa nanay ko? Bilisan mo na. Presidente Gu, talaga bang plano mong i-date ang babaeng iyon? Hindi. Kahit na maraming nangyari kahapon, ibinabalik naman ng babaeng iyon ang pera. Kaya naman, siya ay gusto mo bang magkita kayo? Gusto mo bang tanggapin ko ang babaeng iyon bilang aking asawa? Hindi. Sa tingin ko lang, dapat magkita kayo. Kasi paghihiwalay, dapat pag-usapan ng maayos. Huwag kalimutang padalhan ako ng mga larawan ng inyong date. Kung hindi, ibibigay ko ang kumpanya mo, lahat sa aking manugang. Presidente Gu, Halika na. isa, 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000. Bakit mo ako dinala dito, Gu Ginoo? Sige, titingnan ko ito. Ay, Gu Ginoo, kasal na po ako. Hindi po yata ito tama. Kasal ka na? Bakit hindi mo nabanggit dati? Huwag kang magkakamali. Ipinapunta kita dito ngayon para tulungan akong mamili para sa aking asawa ng ilang regalo. Dahil sa nanay, bili ka na lang ng regalo. Para sa kanya, ayoko nang magkita. Ganun pala. Akala ko talaga kanina, nakakatakot. Pero Gu Ginoo, para sa ganitong bagay, hindi ba mas angkop na ipagawa na lang sa sekretarya? May iba silang gagawin. Hindi ko inaasahan, mukhang malamig si Gu Ginoo. Pero isa siyang mabuting asawa na mapagmahal sa kanyang misis. Ang aking anak at manugang, bagay na bagay talaga. Hindi pwede? Para sa aking apo na hindi ko pa nakikita, lalaki at babae, kailangan kong magsikap pa. Hello. Anak, kumusta ang date nyo ng manugang ko? Hindi ko pa nakikita. Ang bastos na bata, nahihiya pa? Kasama ang manugang sa pamimili, ayaw pang umamin, tama? Anak, nangako ka sa akin, tratuhin mo siya ng maayos, gumastos ka ng marami. Sa atin, ang buong mall, huwag kang maging kuripot. Alam ko na. Ano po ang gusto ninyo? Alin sa tingin mo ang maganda? Lahat sila maganda. Sige, ganito. Balutin mo lahat ng ito para sa akin.
Si Mr. Gu, napakagastos. Mahal na mahal talaga ang... Mr. Gu, doon na lang kita hihintayin sa labas. Sige. Bakit sila naghiwalay? Nag-away ba sila? Ang bastos na anak na ito, hindi man lang marunong suyuin ang kanyang asawa. Naalala ko, dati sa auction, bumili ang anak ko ng kuwintas na nagkakahalaga ng 1 bilyong piso. Kailangan kong maghanap ng tao para ihatid ito sa manugang ko. Bastos na bata. Ang ganda ng damit na ito. Maganda ba? 200,000 piso, hindi ito para sa isang dukha na tulad mo. Titingin lang ako. Nakatayo ka sa harap ng tindahan, nakakasira ka sa aming negosyo. Tingnan mong suot mo, napakahirap. Malamang, sa probinsya ka galing. At ang damit mo, kupas na sa kakalaba, sinong papasok sa tindahan nito kapag nakita ka? Umalis ka kaagad. Sino ang nagsabing walang papasok sa tindahan kapag nandyan siya? Hinawakan ko lang naman siya. Huwag mo kong sisihin. Hindi ba't nagkasundo tayong maghintay sa labas? Napadaan lang ako rito. Kunin mo ang damit na yan. Sige na. Inabisuhan ko na kayo, kapag narumihan habang sinusukat, kailangan ninyong bayaran. Subukan mo. Ginoong Gu. Sa tingin ko hindi bagay sa akin ang suot na ito. Sa tingin ko naman ay napakaganda. Wow! Ang ganda mo sa damit na iyan. Nako, asawa mo? Ang swerte niya at pinakasalan ka niya. Ay Swerte niya. hindi ako ang kanyang asawa. Boyfriend, ano? Pare-pareho naman tayong dumaan na sa ganyan. Naiintindihan namin. Ginoong Gu, isa lang akong cleaner. Hindi bagay sa akin ang magsuot ng ganito. Hindi ba't sinabi mo? Ang bayani ay hindi tinatanong kung saan nanggaling at ang tao ay walang uri. Sino ang nagsabi na ang isang cleaner ay hindi maaaring magsuot ng ganitong damit? Isa pa, ang pagiging cleaner ay bahagi lang ng trabaho mo. Hindi ito ang kabuuan ng iyong buhay. Walang ngunit. May karapatan kang tamasahin ang lahat ng magagandang bagay. Ginoong Gu, isa lang akong ordinaryong empleyado mo. Bakit mo ako tinutulungan ng ganito? Ang aking tao ay hindi basta-basta binubuli. Nakasukat lang naman ng damit, ano? Bakit umarte pa? Ginoong Gu, hayaan na lang. Hindi rin naman ito babagay sa iba kong gamit. Ano ngayon? Kung ano ang kulang, bilhin mo lang. Ito at iyon, balutin ninyong lahat. Ha? Sige po, sir. Dalawang tanga. Ang laki ng komisyon ko ngayon. Sir, ano pa po ang maitutulong namin sa inyo? Hindi mo pa ba natatanggap ang iyong termination notice? Ano? Mukhang may problema nga ang trabaho ninyo. Sabi niya, tinanggal ako sa trabaho. Tama. Opisyal kitang ipinapaalam ngayon na ikaw ay tinanggal na. Hindi iyan posible. Siya ay boyfriend lang ng isang babae sa probinsya. Paano siya nagkaroon ng ganoong kakayahan? Ano ang pinagsasasabi mo? Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo ng mabuti. Siya ay si Jigo ng Go Group. Siya ang may-ari ng ating mall. Ha? G, Gu, napakamahal po ng mga ito, hindi ko po kayang tanggapin. Magkakaroon ng wine party ang kumpanya sa loob ng ilang araw. Ang mga damit na ito, regalo ko sa iyo bilang uniform sa trabaho. Babayaran ng kumpanya. Ah, ganoon pala. Salamat, Jigu. Kung wala na namang iba, babalik na ako sa kumpanya. Ang trabaho sa hotel ay... Kapag titingnan, ang Jigu ay talagang guwapo. Ano ba ang iniisip ko? Kinasal na si Gu, may asawa na siya. Patawad, Jigu, hindi ko sinasadya. Kung wala namang importante, uuna na ako. Itong pasaway na bata, binigyan na kita ng pagkakataon, ni halik ay wala, ni yakap ay wala, nagpapaka-hard to get na boss?
Tingnan mo kung paano kita tuturuan ngayon. Hello? Ano? Nakuha ko na ang ticket sa concert ng idol ko. Ha 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 ha, ang galing! Wala na. Paano naman maihahambing ang anak sa idol? Yayakapin ko na ang concert sa ibang bansa. Isasama ko na rin si Wang Ma para magsaya kaming magkasama. Haha. Ang iyong itlog na pancake. 6 na piso. Ningning, ang hirap naman ng pinagdadaanan mo. Galing ka lang sa ospital. Nagtitinda ka na agad. Nasaan ang murahin mong asawa? Hihingi ka ulit sa kanya. Noong kinasal kami, tinulungan na niya ako minsan. Hindi ko na siya pwedeng abalahin. Naku, hindi ba't nakapasok ka na ngayon sa Goose Group? Kung hindi, hihingi ka na lang sa boss mo. Yaya, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala rito. Hindi. 2 milyong bayarin sa ospital. Paano mo sosolusyonan? Paano mo kukolektahin? Buhay mo ang kukunin mo. Ningning, makinig ka sa payo ko. Kausapin mo ang nanay mo. Tungkol sa kapatid mo. Ha? Ang nanay ko ngayon ay katulong. Hindi rin naman siya gaanong kumikita. Kailangan pa niyang makisama sa amo. Ayoko siyang mag-alala para sa akin. Gusto mo ba akong galitin? Sa tingin mo ba masyado akong mabait? Pinapapunta kita sa ibang bansa para maglibang? Paano mo ako mapapahiya? Tumatanda na ako. Hindi ba nararapat ang ganitong pananamit, madam? Wala akong pakialam. Basta kasama kita sa paglalakbay, dapat maganda ang suot mo. Ha 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 ha. Ito ay maliit na tulong ko. Huwag mong mamasamain. Hindi ka pwedeng tumanggi. Kung hindi, ibig sabihin hindi mo na ako itinuturing na kaibigan. Salamat, Yaya. Halika kayo at tingnan ninyo. Itong nagtitinda ng itlog na pancake, hindi ba't si Suningning ng ating nayon? Itong nagtitinda ng egg pancake, hindi ba ito si Suningning ng ating baryo? Zhao Chunhua. Hindi ba ako nagkakamali, Ningning? Nasa Haicheng ka rin? Sakto may alumni gathering kami ngayon. Sumama ka na rin. Kayo na lang. Hindi na ako sasama. Kahit papaano, sa alumni gathering namin, lahat ay may sariling tagumpay. Paano siya, si Suningning, na ganito ang kalagayan, magkakaroon ng mukha na pumunta? Suningning, alam naming maagang namatay ang tatay mo. At may sakit ang kapatid mo? Pero gaano man kayo kapos sa pera, hindi mo naman siguro kailangang magtinda sa bangketa, di ba? Kabaryo namin ang nagtitinda sa bangketa, nakakahiya naman kong sabihin. Pare-pareho kayong lumaki sa iisang baryo. Hindi nyo naman siguro kailangang maliitin ng ganyan ng ibang tao, di ba? Kung ikinakahiya mo ako, huwag mo akong kilalanin. Ay, bakit naman ganyan? Nagsalita lang kami ng kaunti, hindi ka na masaya. Para sa ikabubuti mo lang naman ito. Sasabihin ko sa'yo, ako ngayon ay manager ng Gucci. Si Aping ay may kooperasyon din sa Gucci. Kami ngayon ay mga kilalang tao. Kung may tunay kang problema, maaari mong sabihin sa amin. Magdo-donate kami para matulungan kang malagpasan ang hirap na ito. Ano sa tingin mo? Hindi na kailangan. Ay, huwag kang maarte sa maliit na halaga. Kaunting tulong lang. Ako, 500. Ako, 300. Ako, 200. Ay napakaliit naman ng sa inyo. Ako, 1,000. Hahaha, ang yaman talaga. Hahaha. Ngayon ko lang narinig na may nagpipilit mag-donate. Ginoong Gu? Ginoong Gu, bakit ka nandito? Nagkataon lang na napadaan. Ningning, ang guwapong lalaking ito, hindi kaya asawa mo? Paano nangyari yon? Kumalat na sa buong nayon. Si Suningning ay ibinigay ang sarili sa isang matandang lalaki para lang sa pera. Ay, Ikaw. Hindi ko siya asawa. Siya ang aking amo. Si Ginoong Gu ng Gu Group. Ano? Sinasabi mong siya ang pinakamayamang tao sa mundo? Si Ginoong Gu ng Gu Group? Kuya Jigang, hindi ka ba isang senior executive ng Gu Group? Hindi kaya siya talaga ang... Siya, imposible. Gamitin mo ang utak mo at isipin mong mabuti. Paano mangyayari na si Suningning makikilala si Ginoong Gu? Kung siya nga si Ginoong Gu, luluhod ako at tatawagin siyang lolo. Talaga? Sa Gu Group, hindi ko pa nakikita ang isang taong tulad mo. Suningning, paanong ang mga kakilala mo ay katulad mo rin? Sobrang mahilig magpanggap. Wala siyang kinalaman dito. Kung may problema kayo, ako ang harapin ninyo. Ginoong Gu, pasensya na. Hindi na kailangan. Sila ang dapat humingi ng tawad. Sinabi mong empleyado ka ng Gu Group, tama? Oo. Bibigyan kita ng 10 segundo, lumapit ka agad. Oh, nagpapanggap ka pa. 10, 9, Wang Zigang, kung gusto 8. mong mapanatili ang iyong trabaho,
Humingi ka kaagad ng tawad sa kanya. 7. Ako 6. ang magpapaumanhin sa kanya. 5, Hindi 4. kailanman mangyayari sa buhay na ito. 3. 2. 1. 10 segundo na ang lumipas, bakit wala namang nangyari? Si Asistente Wang. Bakit ka nandito? Asistente Wang, ang galing ng timing mo. May nagpapanggap kasing si CEO Gu dito. Ano? Sino? Sino ang mangangahas na magpanggap na si CEO Gu? Ako ang taong sinasabi niya. Sa tingin mo, ano ang dapat gawin? Asistente Wang, hindi mo na kailangan kumilos. Hahayaan ko siyang malaman kung ano ang kahihinatnan ng pagyurak kay CEO Gu. Assistant Wang, anong ginagawa mo? Isa ka lang maliit na manager sa isang sangay ng kumpanya. Tapos naglakas loob kang saktan si Mr. Gu, tanggal ka na. Ano? Siya nga ba talaga si Mr. Gu? Lahat ng narito ngayon, sino mang may kinalaman sa negosyo ng Gu Group, putulin ang lahat ng kooperasyon. Ang tao ni Gu Yuhan, hindi basta-basta kayang apihin ni Numan. Si Suningning talaga ay nakapasok sa Gu Group? Imposible, hindi ako naniniwala. Siya, si Su Ningning, ang supervisor ng logistics department ng Gu Hotel ko. Ningning? Kababayan naman tayo. Hindi mo naman siguro to gagawin sa akin, di ba? Iyan ang nararapat sa'yo. Hindi mo masisisi ang iba. Kapag gawa ng langit ang masama, may pag-asa pa. Pero kapag gawa mo, wala na. Suningning, huwag kang masyadong mayabang. Kahit nakapasok ka sa Gu Group, ano naman? Hindi ba't nagpakasal ka pa rin sa isang matandang binata na walang pera? Mr. Gu, pinapasok mo sa kumpanya ang ganyang tao? Hindi ka ba natatakot na kumalat ang balita at pagtawanan ka ng mga tao? Hindi yan totoo. Ang asawa ni Ningning ay isang malaking CEO. Mas magaling siya kaysa sa inyo. Huwag ka nang magsalita. Ang tagal na niyang kasal sa'yo. Pinapanood ka lang niyang apihin ng grupong ito. Kailangan kong tawagin siya ngayon para ipagtanggol ka. Ibigay mo ang telepono. Ay, bakit tumunog ang telepono mo? Ikaw ba ang asawa ni Ningning? Ay, huwag, hindi. Paumanhin po, Ginoong Gu. Nagkamali lang po ako. Ayos lang. Pinili ko si Su Ningning bilang supervisor. Dahil lang sa kakayahan niya, ang iba niyang bagay ay walang kinalaman sa akin. Assistant Wang, paalisin mo silang lahat. Masusunod. Hindi pa ba kayo aalis ng mabilis? Ginoong Gu, salamat sa pagtulong mo sa akin ngayon. Ito ang sarili kong ginawang egg pancake. Malinis naman ito. Supervisor Su, ito ba ang iyong stall? Oo. Supervisor Su, ang aming kumpanya, hindi pinapayagan ng part-time work sa labas. Ito, lumalabag sa patakaran ng kumpanya. Siningning namin ay dahil para mabayaran ang bayarin sa ospital ng kapatid niya. Kaya siya nagtatrabaho ng ganoon kahirap. Ang mga patakaran ay hindi naman nababago. Ang tao ang gumagawa ng paraan. Hindi kayo pwedeng maging ganoon kawalang awa. Ay, ayon sa patakaran ng kumpanya, kung kumikita ka ng pera sa labas, part-time, talagang matatanggal ka. Sayang, nadulas ako? Hindi na kita pwedeng isumbong. Ha? Basta hindi makakaapekto sa trabaho, galingan mo. Talaga po? Maraming salamat po. Salamat, Ginoong Gu. Simula ngayon, ako na ang bahala sa egg pancake mo. Magandang araw po. Welcome po sa aming hotel. Bulag ka ba? Tinapakan mo ang sapatos ko. Huwag mong hawakan ako ng marumi mong kamay. Magrereklamo ako laban sa'yo. Hintayin mo, matatanggal ka sa trabaho. Huwag kang harang sa aking paningin, nakakadiri kang tingnan. Bakit ka ganyan? Bakit mo sinipa ang tao? Dinumihan niya ang sapatos ko. Alam mo ba kung gaano kamahal ang sapatos na ito? Kahit ibenta kayong dalawa, hindi ninyo ito mababayaran? Paumanhin.
Nagdulot kami sa inyo ng hindi magandang karanasan. Kung mayroon kayong anumang issue, maaari ninyong pag-usapan ito sa makatwirang paraan at hindi ang basta-bastang pang-aapi sa aming empleyado. Sino ka ba? Para ganyan ang paraan ng pakikipag-usap mo sa akin? Magandang araw po. Ako po ang supervisor ng housekeeping. Ang pangalan ko po ay Suningning. Ikaw si Suningning? Ang pipi na hindi marunong magsalita? Ano kung sipain ko siya? Anong ginagawa mo? Hinayaan mong itulak ako? Sinasabi ko sa iyo, ang tatay ko ay shareholder ng Gu Group. Ngayon na ginagunin niyo ako, sisiguraduhin kong matatanggal kayong dalawa. Kanina ay kasalanan ko. Ano ang gusto mong gawin ko? Ngayon dinumihan niya ang sapatos ko, maliban kung luluhod siya at dilaan ang sapatos ko hanggang luminis. Kung hindi, hindi matatapos ito. Hindi ko hahayaang mawalan ng trabaho si ate dahil sa akin. Sige, didilaan ko. Ano ang ginagawa ninyo? Kuya Johan? Bakit ka nandito? 2 janitor lang, nilabahan ang sapatos ko, pinapatawag ko sila para humingi ng tawad. Kaya pinapaluhod mo silang lahat? Ayos ka lang ba? Ayos lang. Hindi sinasadya ng janitress habang naglilinis. Natamaan niya ang sapatos niya. Gusto kong makipag-usap. Hindi sinasadya? Alam mo ba kung gaano kadumi yan? Alam mo ba kung gaano kamahal ang sapatos ko? Kuya Johan, sadyang ginawa nila yan? Dapat silang dalawa ay tanggalin. Binibining Jiang? Kahit shareholder ang iyong ama sa Gu Group, trabaho ito, lahat ay dapat sumunod sa patakaran. Kung may problema ang mga janitor, papatawan sila ng kaukulang parusa ayon sa proseso ng kumpanya. Ano ba talaga ang nangyari kanina? May CCTV ang kumpanya, sana sabihin mo ang buong katotohanan. Kung hindi alam mo ang kahihinatnan. Kanina habang naglilinis ang janitress, hindi niya sinasadyang nadumihan ang sapatos ni Binibining Jiang. Nag-alit si Binibining Jiang at inapi niya ang janitress. Pinagtanggol lang ni Supervisor Su ang janitress. Kaya niya, hindi sinasadyang naitulak si Binibining Jiang. Ang resulta, si Binibining Jiang, pinapaluhod niya si Supervisor Su para dilaan ang sapatos niya. Ano ba? Ulit? Kuya Johan, sila kasing dalawa, bilang mga janitor, nagkamali, pinapatawag ko silang humingi ng tawad, hindi ba normal lang yan? Kung hindi, saan siya kukuha ng pera? Galing sa probinsya lang naman siya? Pinahahalagahan ng Gu Group ang bawat empleyado at ipagtatanggol ang kanilang dignidad. Kung hindi mo naiintindihan, Binibining Jiang, hindi ka namin tinatanggap dito. Kuya Johan, patawad. Hindi ako ang dapat mong hingan ng tawad. Pinapatawag mo akong humingi ng tawad sa kanila? Mga janitor lang sila mula sa probinsya. Sa tingin ko, malinaw na ang sinabi ko. Kung ayaw mo, umalis ka. Patawad. Suningning, may sasabihin ako sa iyo. Sumama ka sa akin. Binibining Jiang, kasal na po ang ating si Ginang Gu. Ang paghabol mo po sa kanya ng ganito, hindi po maganda. Ano? Kasal na siya? Bakit hindi ko narinig yan? Narinig mo na ba ang Summer Dream? Ang ibig mong sabihin, yung kwintas dati sa subasta na nabili ng 100 milyong halaga? Tama. Yang kwintas na yan, nabingwit na po ni Ginang Gu at nakaukit pa ang pangalan ng kanyang asawa, ihahandog na nga po niya. Kaya Binibining Jiang, pinapayuhan ko kayo na magbago na ng isip ah. Bagamat ngayon ay manager ka na, marunong kang ipagtanggol ang mga karaniwang empleyado, magaling ang ginawa mo. Salamat po, Ginanggu. Pero sa susunod na makakita ka ng ganitong customer, diretso mo na ipagtabuyan sa security. Pero, Ako ang bahala kung may mangyari. salamat po, Ginanggu. Nga pala, Ginanggu, nagdala ako ng piniritong egg pancake. Gusto mo ba? Ginang,
Natagpuan na po ang kwintas na sinasabi ninyo. Alam ko na, hindi pa na ibibigay ng batang yan, kaya kailangan ko pang kumilos. Ibigay agad ang kwintas sa aking manugang, naiintindihan? Opo. Si Binibining Supo ba? Ito po ang kwintas na galing sa ginang. Ako po. Sino po kayo? Para sa akin, Opo. Ningning? Natanggap mo na ba ang bagay? okay, nakuha ko. Salamat, ma. Pero, hindi ba ito napakamahal? Kung masyadong mahal, ibalik na lang natin. Ay, hindi mahal. Ilang daang piso lang. Ningning, hindi mo ba ito gusto? Hindi po. Kung ganon, bakit hindi mo isinuot? Pakiramdam ko po hindi angkop. Natatakot akong masyadong mahalaga. Pero maliit lang iyan na regalo mula sa asawa mo. Huwag kang mag-alala. Kung hindi mo gusto, pabibilhin ko ang asawa mo ng 10 iba pang uri para sa iyo. Kung hindi pa rin, 100. Gagawin ko talagang magustuhan mo. Sige po, ma. Isusuot ko. Isusuot ko. Isuot mo, isusuot mo. Ma, Talagang manugang ko. Ang ganda ng mukha. Kahit anong isuot, maganda. Ang ganda. ma, magtatrabaho muna ako ha. Sige, ma. Hindi na kita aabalahin. Importante ang karera. Ang pinakamahalaga sa isang babae ay ang kanyang karera. Ha 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 ha. Sige na, sige na. Paalam. Paalam. Kay Kay. Kay Tu. Hello po, attendant. Pasok. Kayo po ba ang nangangailangan ng paglilinis? Hindi na. Bakit ka pa nakatunganga? Maglinis ka na. Tapos na po akong maglinis. Maaari na po kayong magpahinga. Teka, nawawala ang hikaw ko. Kinuha mo ba? Kanina po nang naglilinis ako, nakita nyo naman po lahat. Sino ang nakakaalam kung patago kang kumuha? Nakita na. May ebidensya na. Sino pa ang poprotekta sa iyo ngayon? Huwag mong isipin na dahil may Kuya Yuhan na nagtatanggol sa iyo, tingnan natin kung paano ka ngayon. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bago ako umuwi sa bansa, nabalitaan ko na nag-promote si Kuya Yuhan ng isang babae bilang manager. Sa tagal na ng panahon, wala namang babae sa tabi niya. Anong ginamit mong paraan para magtiwala siya sa iyo ng ganoon? Nagtatrabaho lang ako ng maayos. Narinig ko na, dati, dahil sa pera, ibenta mo ang sarili mo sa isang matandang lalaki. Ngayon nagiging tagalinis na, gusto mo na naman lumandi ng lalaki? Sasabihin ko sa iyo, isa ka lang hamak na walang kakuwenta-kuwentang babae. Inagaw mo ang hikaw ko, maghanda kang matanggal sa trabaho. Sinasadya mo akong palabasin na masama. Ipukpok niyo siya sa inidoro, hayaan nating ang pinakamasipag nating tagalinis, tikman ng mabuti kung malinis ba ang tubig ng inidorong nilinis niya o hindi. Huwag kayong lumapit. Huwag niyo akong hawakan. Bitawan niyo ako. Mas mabuti kung susunod ka. Inumin mo ang tubig na ito, baka kung sumaya ako, makalimutan ko ang tungkol sa hikaw. Kung hindi, ang gastos sa gamot ng kapatid mo, wala nang mapagkukunan. Teka. Ito ang kuwintas na ibibigay ni Kuya Yuhan sa asawa niya. Akala ko pa naman isa kang inosenteng bulaklak. Nahuli na kita sa akto? Nagtangka kang nakawin ng kuwintas niya. Bilisan nyo. Tao, tawagin nyo ang pulis. Ginang Jiang, anong nangyari? Ang tagalinis na ito ay naglakas loob na magnakaw ng kuwintas. Ano?
Ang alahas na ito, ang pagkakagawa, mukhang hindi ito mura. Hindi ako nagnakaw. Regalo ito sa akin ng asawa ko. Ang babaeng iyan ay nagtatangka pa ring magpaliwanag. Sa tingin mo, anong klaseng tao ang asawa mo? Ang kuwintas na ito ay nagkakahalaga ng 100 milyong piso, kaya ba niyang ibili? 100 milyong piso? Ang kuwintas na ito ay ang panaginip ng gitnang tag-araw, nag-iisa lang ito sa buong mundo. Panaginip ng gitnang tag-araw? Hindi ba iyon ang kwintas na binili ni Ginoong Gu sa auction sa ibang bansa dati? Hindi ba iyon ang kwintas na iyon? Ang kuwintas na ito ay binili ni Kuya Yuhan para iregalo sa kanyang asawa, may pangalan pa nga. Ikaw, bilang eksklusibong tagalinis ni Kuya Yuhan, naglakas loob kang nakawin ang kanyang gamit. Malinaw ang ebidensya? May sasabihin ka pa ba? Ginang Jiang, si Suning na ito, nang pumasok siya sa kumpanya para magtrabaho, pinayuhan ko na si Ginoong Gu. Galing sa probinsya, hindi mapagkakatiwalaan ang kanyang mga kamay. Buti na lang at nalaman niyo kaagad, kung hindi, ang kuwintas ni Ginoong Gu, na nakawin na ng babaeng ito. Dahil malinaw na ang lahat, bakit hindi pa ninyo kaagad ipasok ang babaeng ito sa loob? Hindi pwede. Hindi ko ito ninakaw. Maling akala ang lahat ng ito. Tigil! Ano ba itong ginagawa ng mga taong ito? Kuya Yuhan, ninakaw ng babaeng ito ang gamit mo. Hindi ako. Sa akin talaga ang kuwintas na ito. Hamak na tagalinis. Kuya Yuhan, nandito na ang mga tao. Ayaw mo pa ring umamin, ano? Anong kuwintas? Kuya Yuhan, nakalimutan mo na ba? Ito ang kuwintas. Na binili mo sa isang auction sa ibang bansa at ihahanda mong ibigay sa iyong asawa, Summer Dream. Ngayong araw ang babaeng ito, dumating para linisin ang aking silid at nahuli ko siya, suot-suot ang kuwintas mo. Mr. Gu, hindi ko ninakaw. Maniniwala ka sa akin. Ang kuwintas na ito ay bigay ng asawa ko sa akin. Hindi ito ang mumurahing sa iyo. Gusto mo pa ring magdahilan? May pangalan pa nga ito. Binalaan na kita? Wala kang kinalaman sa aking mga usapin. Kuya Yuhan, ngayon ang babaeng ito, ninakaw ang gamit mo. Mr. Gu, maniwala ka na hindi ako ang nagnakaw. Totoo o hindi, malalaman ni Kuya Yuhan pag nakita niya. Naalala ko na sa likod ng kwintas ay may initials ng pangalan ng ginang. Kumpirmado ko na sa matandang ginang. SNN. SNN? Kapareho ng initials ni Suning Ning. Ibig sabihin ba si Suning Ning ang asawa ni Mr. Gu? Pinaikling pangalan lang yan? Ang dami-daming tao sa SNN? Lahat ba sila'y misis ni Manager Gu? Kaya pala, ang kuwintas na ito'y ninakaw pala ni Suning Ning? Hindi ko talaga inakala. Itong si Suning Ning dati, mukhang inosente. Ganito pala siyang tao. Dati ko nang narinig na kaya niyang magpakasal sa matandang lalaki para lang sa pera. Hindi po totoo. Bakit kayo nakatunganga pa dyan? Dalhin agad ang babaeng ito sa presinto. Teka. Ang kuwintas na ito, hindi sa akin. Imposible? Malinaw na ito'y... Ito ay isang ordinaryong kuwintas lang. Ano? Kinukwestiyon mo ba ako? Ito ay isang kuwintas na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Si Manager Gu ay hindi naman siguro magkakamali, di ba? Ayusin mo ang iyong gamit. Salamat po, Manager Gu. Tama na, malinaw na ang lahat. Maghiwa-hiwalay na kayo. Halika, halika, halika. Paumanhin. Tumingin ka. Kung sa tingin mo'y wala kang ginawang mali, bakit ka nagpapaumanhin? Naaalala ko noong una kitang nakita. Hindi ba't ang lakas ng loob mo noon? Anong nangyari ngayon? Ikaw ay empleyado ng Gu Corporation? Kaya't dapat ka laging ipagmalaki. Ang aming Gu Corporation ay palaging nasa likod mo, alam mo ba? Opo, Manager Gu. Oo nga pala. Bukas ng gabi may isang piging bilang isang mahusay na empleyado ng kumpanya. Tandaan mong dumalo sa piging bilang kinatawan ng kumpanya. Piging? Hindi po ba't hindi akma? Nakalimutan mo ba ang sinabi ko kanina? Sige po, Manager Gu. Huwag kang mag-alala. Tiyak na magpapakita ako ng mahusay. Sige na. Ginoong Gu, itong kwintas. Talaga bang ibibigay mo sa iyong asawa? Pero bakit nasa kay Suning Ning? Imposibleng magsinungaling siya. Pero ang nagbigay sa kanya ng kwintas ay maaaring hindi tapat. Imbestigahan mo ng mabuti kung sino ang kumuha ng kwintas at alamin mo na rin kung sino ba talaga ang asawa ni Suning Ning. Masusunod. Ha, Ginoong Gu, bakit ka ganoon ka-interesado sa mga bagay ni Suning Ning? Ganoon ka ka-interesado?
Gusto mo ba siya? Ang bait-bait niya. Ay, nag-aalala po kayong maloko siya. Huwag po kayong mag-alala. Iimbestigahan ko po ito ng maigi. Pangako ko po. Huhukayin ko po ang lahat ng tungkol sa asawa niya. Naku, Miss Jiang, ang ganda ng suot mo. Magkano po? Salamat, pinasadya ko pa sa ibang bansa. Oo nga, ang ganda-ganda. Naku. Ang damit na ibinigay ni Assistant Wang, sobrang sexy naman. Tingnan mo, kaninong anak mayaman kaya iyon? Ang ganda-ganda niya. Oo nga, hindi pa siya nakikita dati. Balita ko, inanyayahan ni Mr. Gu ang bagong manager sa party? Siya kaya yon? Huwag kayong magpapaloko sa kanya. Isa lang siyang tagalinis mula sa probinsya. Ngayon wala si Kuya Yuhan, tingnan natin kung paano ka magpapanggap. Tagalinis? Hindi naman siguro. High-end designer dress ang suot niya. Peke siguro iyon. Siya, isang tagalinis, saan siya kukuha ng pera para sa high-end designer dress? Siguro, nahanap lang niya ang mga litrato sa internet at ginawang replika. Suningning, ang tulad mong tao, kahit anong gawin mong pagpupursige sa buhay, mananatili ka pa ring mababa at hamak. Pagpasok pa lang, nailantad na ang iyong pagiging mahirap at mabaho. Hindi ako isang celebrity, ngunit hindi rin ako mababa. Ay naku, Mr. Gu. Hindi mo siguro sasabihin, ikaw ang asawa ni Mr. Gu, di ba? Hindi ko naman sinabi iyon. Sa aming pamilya, pinsan ko sa malayo si Mr. Gu. Hindi mo naman siguro gustong tawagin kitang hipag, di ba? Hindi mo naman bagay. Ang damit na ito. Ito lang ang nag-iisang set sa buong mundo. Hindi ka man lang gumaya sa iba? Hindi ka ba nahihiya na lumabas na ganyan ang suot mo? Ito ay hindi panggagaya. Si Mr. Gu ang nagbigay nito sa akin. Kapal ng mukha. Hubaran natin ang damit na ito. Aray-aray, huwag niyo akong hawakan, kayo. Huwag, bitawan niyo ako. Huwag niyo akong hawakan. Huwag lumapit, huwag lumapit. Huwag mo akong hawakan, bitawan mo ako. Nandyan na si Mr. Gu. Paumanhin. Huli ako. Kuya Yuhan, bakit ka nandito? Kung hindi ako pupunta, hahayaan ko kayong apihin ang tao ng Gu Group ko, ang tao ng Gu Group. Pero siya ay isang janitor lang mula sa probinsya. Hindi lang siya janitor. Siya rin ang bagong manager ng logistics department ng Gu Group. Ang suot niyang damit, ito ang espesyal kong regalo sa kanya para ipagdiwang ang kanyang pag-upo. Sinira ninyo? Paano ninyo ito babayaran? Naku, Mr. Gu. Hindi po namin alam. Si Miss Jiang lang po. Siya po ang nagtulak sa amin na gawin ito. Oo. Siya nga. Kuya Yuhan, nagbibiruan lang kami ni Ningning. Nagkamali ka lang ng pagkakaintindi. Pagkakamali? Sinasadya niya lang. Damit lang naman yan, di ba? Babayaran ko na lang. Sige, maliban sa damit, mayroon pa siyang bayad pinsala sa mental na pinsala. 100 milyon. 100 milyon. Paano ito? Kapag may kulang kahit 1 sentimo, ipapaalam ko sa inyo kung ano ang mangyayari sa sino mang mga has na galitin ako. Si Miss Jiang lang mag-isa? Itong matandang bastos na ito. Napakagaling. Matagal na po, Mr. Lee. Ilang araw na hindi nagkita, lalong gumanda si Miss Jiang. Niloloko niyo lang po ako, Mr. Lee. Kailan ka ba malibre, Miss Jiang? Maghanap tayo ng oras para makapag-usap ng maayos. Mr. Lee, kami, palagi kaming may oras. Ngunit alam ko, may isa pang tao na mas interesado sa iyo. Siya nga. Napakagandang dilag din pala, pero nasa tabi siya ni Mr. Gu. Ayaw kong galawin ang tao ni Mr. Gu. Huwag kang mag-alala, Mr. Lee. Isa lang siyang janitor at walang relasyon kay Mr. Gu. Janitor, hindi ko pa nasubukan ang janitor na ito. Basta gusto mo, tutulungan kita. Ay, mag-isa ka? Binibining Jiang, may kailangan ka ba? Nakakuha ka ng 100 milyong mula sa pamilya namin? Hindi ba pwedeng yayain kang uminom? Ano? Natatakot kang saktan kita? Okay na ba ito?
Ikaw ang sumira ng damit, kaya nararapat lang na bayaran mo. Ang iba pa ay hindi ko kukunin. Hindi ko lang maintindihan, bakit ganoon na lang ang tiwala ni Kuya Yuhan sa iyo? Ang amo ay pinoprotektahan lang ang empleyado. Mabuting tao si Ginoong Gu. Ha? Ang CEO ng Gu Group na mapanira sa negosyo, nasabi mong mabuting tao. Nakakatawa talaga. Binibining Jiang, kasal na si Ginoong Gu. Wala kang mapapala sa panggugulo sa akin, pinapayuhan kitang magpakatino na. Nagbigay ako ng kaunting konsiderasyon, talagang sineryoso mo ang sarili mo. Ikaw. Pasensya na, dinumihan ko ang damit mo? May 100,000 sa card na ito, pambayad mo sa labada. Ikaw na lang ang gumamit ng pambayad sa labada. Binibining Jiang, noong nasa hotel tayo, ikaw ang customer, kaya pinilit kong pagbigyan ka. Pero hindi ito hotel. Huwag mong isipin na hahayaan kitang palaging apihin ako. Ha 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 ha. Maliit na dilag? Hindi ka ba komportable? Bakit hindi? Tulunganan kita? Nasaan si Suningning? Kagabi lang ay nandyan pa siya. Siguro ay patago. Nakikipag-ugnayan na sa mayaman na lalaki. Ano ang ginawa mo sa kanya? Hindi ka ba nagkakamali? Tingnan mo ang aking damit, ganito na ang nangyari. Siya ang nagbuhos sa akin. Wala siyang dahilan para gawin iyon. Ikaw ang unang gumawa ng hakbang, kaya ka lang niya ginantihan. Gu Yuhan, hindi ko lang maintindihan. Ako ang panganay na anak ng pamilya Jiang? Ang aking ama ang malaking shareholder ng inyong kumpanya? Bakit ako, kailanman ay hindi mo man lang magawang magpakita ng magandang mukha? Ngunit sa isang cleaner na galing sa probinsya, sobrang interesado ka? Hindi ka karapat-dapat ikumpara sa kanya. Ipunin ang mga tauhan at hanapin si Suningning. Masusunod. Huwag kang lumapit. Nangahas na itulak ako? Ginagawa pa rin ang gimmick na ito. Sige. Gusto ko ang may personalidad. Saan ka tatakbo? Halika na. Samahan mo ako ng maayos. Ha 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 ha. Umalis ka. Bitawan mo siya. Walang hiya. Pangulong Gu, paumanhin ako. Umalis ka. Ayos ka lang ba? Mainit. Ang init. Tulungan mo ako. Nilagyan ka ng gamot. Suningning, kalma ka lang. Manatili ka lang, tatawagan ko ang doktor. Huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Suningning! Yakapin mo ako. Suningning, gumising ka. Kilalanin mo kung sino ako. Ikaw si Mr. Gu. Iligtas mo ako. Nasaan siya? Umalis na kaya siya? Kailangan ko siyang sabihan na ako at ang babaeng iyon, peking kasal lang. Bakit may dugo? Baka siya ay... Mr. Gu. Wow. Mr. Gu, mukhang mainit ang nakaraang gabi. Diretso sa punto. Tiningnan ko ang CCTV. Kinuha ng tauhan ng matandang ginang ang kwintas. Hindi ba sila nakahalata? Itinago namin ito nang maingat, hindi ito matutuklasan. Bakit simula lang ang nakuha? Hindi pa nakuha ang mukha ng lalaki. Hayaan na, sa video na ito, tingnan natin ang Suningning na ito. Anong mukha pa ang meron siya para manatili sa tabi ni Kuya Yuhan? Kuya Yuhan, tingnan mo, sabi ko na nga ba itong babaeng ito? Walang pakundangan? Talagang sa reception? Lumandi sa kung sinong walang kwentang lalaki para umakyat sa kama. Tanggalin mo na siya agad kung hindi kakalat ang balita at masisira ang imahe ng kumpanya. Masyado ba akong mabait kamakailan? Kaya ka nagkakamali?
At iniisip na si Guyuhan ay pwedeng utusan ng tulad mong mura? Kuya Uhan, anong ibig mong sabihin? Kahapon sa banquet, ikaw ang naglagay ng gamot sa kanya, hindi ba? Kuya Uhan, nagkakamali ka. Ito ang resibo ng pagbili mo ng gamot. Anong idadahilan mo pa? Naglagay ako ng gamot, ano ngayon? Isa lang siyang tagalinis, paano mo matitiis? Nagawin sa akin ito dahil lang sa kanya. Sinabi ko na, hindi ka karapat dapat ikumpara sa kanya. Kung gayon, gusto mo siya? Wala kang pakialam sa mga bagay ko. Sa ngalan ng iyong ama, hindi na kita sisingilin sa nangyari ngayon. Ngayon, aalis ka ba mag-isa? O ipapatawag ko ang tao para paalisin ka? Nasaan si Suning Ning? Boss Gu, absent si Suning Ning ngayon. Boss, hindi kaya. Nagkagusto ka na kay Suning Ning? Paano na ang misis mo? Ito. Magtakda ng oras, maghiwalay na tayo. Ate, bakit ka napadaan ngayon? Hindi ka ba nagtatrabaho? Binigyan ako ng amo ko ng araw na walang pasok ngayon, kaya dumaan ako para tingnan ka. Ate, anong meron sa leeg mo? Wala yan. Nagkamali ka lang ng tingin. Ate, may nanakit ba sa'yo? Wala. Ay naku, wag kang mag-isip ng kung ano-ano. Kagat lang yan ng lamok. Hindi ako naniniwala, tingnan ko ulit. Naalala ko bigla, may gagawin pala ako, aalis na ako. Tawagan mo lang ako kung may kailangan ka. Ay, ate. Ikaw pala yung may sakit na kapatid ni Suning Ning? Sino ka? Isang mabait na tao na magsasabi sa'yo ng totoo. Hindi kita kilala? Importante ba kung kilala mo ako o hindi? Pero hindi ka ba curious kung paano ka na ospital? Ang bayad sa operasyon mo 1 taon na ang nakakaraan. Pati na rin ang gamot mo nitong mga nakaraang araw, paano nakuha? Anong gusto mong sabihin? Ang pera para sa pagpapa-ospital mo? Nanggaling lahat sa pagbebenta ng katawan ng ate mong babae para kumita. Nagsisinungaling ka? Hindi ganoon ang ate ko. Kagabi, hindi mo ba nakita ang pulang marka sa katawan niya? Yan ang marka na iniwan habang nakikipaglaro siya sa lalaki para sa pera. Para sa pera? Talaga namang gagawin niya ang lahat. Nagsisinungaling ka? Niloloko mo ako. Tingnan mo na lang para malaman mo. Ang ate mo, kilala mo naman siguro, di ba? Ito, hindi ito posible. Hindi ito ang ate ko, hindi. Gusto ni Suning Ning na labanan ako, ito ang kahihinatnan. Egg pancake. Bayad na po. Sige po. Bigyan mo ako ng egg pancake. Hoy! Hoy! Bakit ka nagtatago at ayaw magpakita sa akin? Noong gabing iyon. Mr. Gu, ang gabing iyon ay isang aksidente lamang. Dahil ba sa lalaking iyon? Ganun mo ba siya kamahal? Kung talagang mahal ka niya, bakit hindi mo? Man lang siya binanggit kailanman? Bakit pagkatapos ninyong ikasal, pinahihirapan ka pa rin niya ng ganyan? Ano man ang mangyari sa kanya, ako ang asawa niya. Siya ang nagligtas sa kapatid ko, hindi ko siya kayang traidorin. Siya ay isang manloloko. Ang kuwintas na ibinigay niya sa iyo, iyon ay ninakaw niya. Hindi siya karapat-dapat sa iyo. Ano po sa tingin ni Mr. Gu ang karapat-dapat? Huwag mong kalimutan, Mr. Gu, kasal ka na. Hindi kami tulad ng iniisip mo. Kami? Ningning. Ningning? Bakit patay ang cellphone mo? Kakakontak lang sa akin ng ospital. May nangyari daw sa kapatid mo. Pinapapunta ka kaagad sa ospital. Ano? Doktor, kumusta na po ang kapatid ko? Oh, ang pamilya niyo ay kailangan maghanda. Imposible. Pagkakita ko sa kapatid ko kaninang umaga, ayos lang siya. Ang pasyente ay nagkaroon ng matinding trauma. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Imposible. Doktor, ang kapatid ko ay napakabait at napakaamo at masunurin. Hindi siya pwedeng mamatay. Niloloko mo lang ako, di ba? Doktor, hindi ako naniniwala. Suningning. Kalma ka lang. Huwag ka ring malungkot ng sobra. Tiyak na ayaw niyang makita kang ganyan. Ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Hindi patay ang pasyente. Ha? Yung sinabi niyo kanina? Ang ibig kong sabihin, maghanda kayo ng bayad sa operasyon. Ay naku, kayong dalawang mag-asawa, bakit ayaw ninyong makinig? Xiaofeng, Ate, mabuti na lang at ayos ka lang.
Pagkatapos ng 2 araw, magpa-opera ka ulit. Pwede ka nang lumabas sa ospital pagkatapos. Ate, ayaw kong magpa-opera. Bakit naman? Bakit ayaw mong magpagamot? Nag-aalala ka ba sa pera? Huwag kang mag-alala, nakakakuha ng pera ang ate. Ate, matagal na kitang binibigyan ng problema. Kung hindi dahil sa akin, kasalanan ko. Mahina ang katawan ko, kasalanan ko lahat. Huwag kang gumalaw. Ate, huwag mo na akong pagtaguan. Alam ko na lahat. Ano ang alam mo? Paano nga ba nakuha ang bayarin sa ospital? Hindi ba sinabi na isa sa mga kaibigan ko? Ate, huwag mo na akong lokohin. May nagkwento na sa akin na dahil sa akin, ibinebenta mo ang sarili mo sa isang matandang lalaki. Sa tingin mo ba, pagkatapos kong malaman, makakahiga pa ako ng payapa sa ospital? Ako? Huwag kang humipo, huwag kang gumalaw. Huwag kang gumalaw ng pabigla-bigla, Xiaofeng. Ate, ikaw ang pinakamabait kong ate. Ayaw kong isinasakripisyo mo ang sarili mo dahil sa akin. Xiaofeng, huwag mo na itong intindihin. Maraming araw ka nang nakahiga, nauuhaw ka ba? Halika. Uminom ka ng tubig. Ate, huwag ka nang ganyan. Ate, paumanhin. Ate, ayaw kong operahan. Huwag mo na akong pilitin. Hayaan mo na lang akong mamatay. Hindi ka pa naman nasa hustong gulang, makinig ka na lang ng maayos sa matatanda. Anong nangyari sa kamay mo? Sino ka? Ang matandang lalaki na sinasabi mo. Ikaw? Ikaw ang lalaking nagpakasal sa ate ko? Ngunit, Noon, ako ang nagbayad ng bayarin mo sa ospital. At ang ate mo ay hindi naman iyong akala mong uri ng relasyon. Mahal ko ang ate mo at taos-puso akong gusto kong makasama siya. Ano ang pinagsasasabi mo? Kung gusto mong sumunod siya sa paggamot, pakinggan mo ako. totoo ba ang sinasabi mo? Pero, ano ang gusto mo sa ate ko? Sa iyong kalagayan? Hindi ka siguro nawawalan ng babae, di ba? Kung gayon, itatanong ko sa iyo, ano ang gusto mo sa ate mo? Siya ang ate ko? Kahit ano pa, tatanggapin ko siya. Ako rin. Siya ang asawa ko, kahit ano pa siya ang pinakamamahal ko. Ate, totoo ba? Pero bakit? Pakiramdam ko ay hindi mo siya gusto? Nagpakasal ka lang sa kanya dahil sa bayarin ko sa ospital, tama? Diko, huwag kang magpakawala ng masyado sa harap ko. Boss Gu, maraming salamat kanina. Xiaofeng, sa wakas pumayag na siyang magpa-opera. Ang nangyari kanina, ayaw mo bang magsalita pa ng kaunti? Sabi ng ospital na bayaran mo na raw ang bill, babayaran kita agad. Kanina sa harap ng kapatid mo, sinabi kong gusto kitang makasama habang buhay, lahat iyon ay totoo. Boss Gu, hindi tayo bagay? Nag-acting lang tayo kanina. At noong gabing iyon, aksidente lang din iyon. Ikaw ang nilagyan ng gamot noong gabing iyon, hindi ako. Alam na alam ko ang ginagawa ko, at alam na alam ko rin ang nararamdaman ko. Boss Gu, bitawan mo ako. Alam kong inaalala mo ang kasal ko. Kaya hindi ako nagmamadaling humingi ng sagot agad mula sa iyo. Kapag naayos ko na ang lahat, babalik ako ng buong puso para ligawan ka, pwede ba? Pero kasal ako. Pero hindi ka naman mahal ng lalaking iyon. Kung dahil sa bayarin ng kapatid mo, may utang na loob ka sa kanya, pwede kang magbayad sa ibang paraan, pasalamatan siya, hindi ang isakripisyo ang sarili mo. Kahit na hindi mo ako pilihin sa huli, umaasa pa rin ako na makakasama ka ng isang taong tunay mong mahal. Dalhin mo ang marriage certificate sa Lunes sa Civil Affairs Bureau, mag-divorce. Napasama ba ang marriage certificate sa ipinadala ko kay nanay noong nakaraang beses? Nanay, may oras po ba kayo kamakailan? Ang gamit ko, hindi sinasadya, parang naisiksik sa ipinadala ko sa inyo noong nakaraang beses. Ang damit na ipinadala mo noong nakaraan, hindi ko pa nga nabubuksan. Ano bang gamit ang nailagay doon? Ipapadala ko sa iyo. Hindi pa alam ni nanay na kasal ako.
Magdidiborsyo naman na. Huwag na lang nating sabihin sa kanya. Huwag mo munang buksan. Nanay, miss na kita. Susunduin na lang kita. Tigil. Sino ka bang pulubi? Hindi mo ba nakikita kung anong lugar to? Naglakas loob kang basta na lang pumasok. Papasok ako para hanapin ang tao. Ikaw, Aba, sino ba sa tingin ko to? Mula sa malayo, naamoy ko na ang baho. Jiangwan. Ito ay villa area ng Haicheng. Ang mga nakatira rito ay mga importanteng tao. Hindi ito para sa kung sinumang gustong pumasok. Bantay, kailangan mong bantayan ng maigi. Huwag mong hayaang makapasok siya. opo. Nabalitaan ko ngayon, uuwi si Ginang Gu. Kapag napasaya ko siya, ako ang magiging asawa ni Yuhan Gege. Ako, bilisan mo at paalisin siya. Opo. Huwag kang tumayo rito. Umalis ka na. Kuya, pakiusap. Pagbigyan mo ako. Papasok lang ako para hanapin ang isang tao at aalis din agad. Ayaw mo ba ng maayos na usapan at gusto mo pa ng gulo? Huwag mo akong pilitin na saktan ka. Umalis ka na, alis. Tigil. Sinong pulubi yan? Hump. Masyado kang mayabang. Tingnan mo kung sino ako. Ginang, paumanhin po, hindi ko po kayo nakilala. Nagkamali po ako. Ate, dito ka nakatira? Ilang araw lang tayong hindi nagkita, ate na naman ang hindi na mama. Kasi po, nandito ako ngayon para kunin ang kasal na papel at makipaghiwalay sa anak ninyo. Hindi ko po talaga kayang tawaging mama. Ginang, paano niyo po nakilala itong probinsyana? Bah. Siya ang manugang ko. Ikaw na mabahong security guard. Ang yabang mo ah. Ano? Siya ang asawa ni Presidente Gu? Presidente Gu? Oo nga. Itong lalaki ko na pakitang tao ay Gu rin ang apelyido. Ano nga ulit ang pangalan niya? Ang manugang ko ay tinangkamong harangan. Simula bukas, huwag ka nang babalik. Ginang, nagkamali po ako. Paumanhin po. Bigyan niyo po ulit ako ng pagkakataon. Umalis ka. Ningning, bakit ka rin nandito ngayon? Ay, alam ko na, sinabi ba ng anak ko sa iyo? Nababalik ako ngayon, kaya sinadya mong samahan ako? Ha ha ha. Ate, may kausap po ako sa loob. May gagawin pa po ako kaya aalis na ako. Ningning. Siguradong ang anak ko na naman ang nagpagalit sa manugang ko. Ilang araw lang akong umalis. Nasaan na ang walang kwentang batang yan? Umuwi ka kaagad. Manangwang, anong gagawin mo ha? Ginang, bakit ka nagdamit ng ganyan? Para kang pulubi sa kalsada. Ito ang pinakabagong post-apocalyptic industrial style. Ano bang alam mo? Ay naku, Manangwang, hindi ka pwedeng umalis. Ikaw ang pinakamahalagang tao para sa akin. Paano na lang ako kung umalis ka? Kulang ba ang bigay kong pera sa iyo? Dodoblehin ko. 3 beses. 5 beses. Okay lang ba? Ay nako, Ginang. Anong ginagawa mo? Hindi ko sinabing aalis ako. Huwag mo akong lokohin. Nung dumating ka sa bahay namin, dala mo ang sakong ito. Ngayon sa itsura mo, halatang umalis ka na dala ang iyong mga gamit. Pupunta rito ang anak ko. Ito ang gusto niya. Ang lahat ito ay para sa kanya. Talaga ba? Aking mabuting Manangwang, buti na lang hindi ka aalis. Ikaw at ang anak mo, matagal na kayong hindi nagkita, di ba? Ganyan ang suot mo para makita siya? Ano, may problema ba doon? Ningning. Ma, bakit ka nagdamit ng ganyan? Ito, pinasuot sa akin ito ng Ginang. Sobra sila. Paano nila mapapasuot sa iyo ng ganyan? Mas maganda pa ang suot ng mga pulubi. Kaysa sa iyo, binubuli ka ba nila? Kung hindi na talaga kaya, huwag ka nang magtrabaho. Kaya kitang buhayin. Okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ba kukunin mo ang mga gamit mo sa akin? Ito ang hinahanap mo, di ba?
Inay, hindi ko po sinasadya na ilihim sa inyo. Mahigit 1 taon nang nasa ospital ang kapatid mo. Kahit matanda na si inay, hindi naman ako kasing hina tulad ng iniisip ninyo. Ang perang ito ay ang naipon ko sa mga nakaraang taon. Ang mga chismis na yon, narinig ko lahat. Ikaw ang anak ko. Alam ko kung anong klase kang tao. Halika, ibigay mo ang perang ito sa may-ari. Ang natitira ay ikaw na ang magdesisyon. Inay, Sadyang napakahirap ng pinagdaanan mo nitong mga nakaraang taon. Inay, Kung pagod ka na, mag-resign ka na. Ako ang bubuhay sa'yo. Si inay ay nagtatrabaho sa boss na si Ginoong Gu at napaka-generous niya sa pagbibigay ng pera. Ginoong Gu? Sinong Ginoong Gu po? Siya si Ginoong Gu ng Gu Group. Ano? Hindi ko inaasahan na si inay ay nagtatrabaho rin sa ilalim ni Ginoong Gu. Inay, malapit ba kayo kay Ginoong Gu? Si Ginoong Gu ay bihira lang umuwi ng ilang beses sa 1 taon. Ako ang madalas mag-alaga sa kanyang ina. Kung gayon, si Ginoong Gu at ang kanyang ina. Ay hindi maganda ang relasyon. Sa tingin ko ay maayos naman. Noong kasal ni Ginoong Gu, ay para lang sa matandang ginang kaya siya nagpakasal. Napakabait ng matandang ginang sa kanyang manugang. Paano kung maghiwalay si Ginoong Gu? Ayon sa ugali ng matandang ginang, baka hindi siya pumayag. Hoy, huminto ka! Huminto! Ningning, bakit ka narito? Patuloy mong hawak ang marriage certificate mo kasama ang lalaking iyon. Ganoon mo ba siya kamahal? Mr. Gu, wala kang pakialam. Huwag mong kalimutan na hindi ka pahiwalay. Sabi nila, ang Ginang Gu ay mahilig sa bago at uso, lahat ng ito ay pinaghirapan kong hanapin ng mga fashion item. Pag naayos ko ang nanay niya, si Gu Yuhan ay kailangan pa ring pakakasalan ako ng masunurin. Uy, ikaw ba ang kasambahay ng pamilya Gu? Sakto ang dating mo. Ibigay mo ako ng kape, may gatas, walang asukal? Ikaw, Ano ba? Pinapainom kita ng kape, bilisan mo. paano mo ako kinakausap? Alam mo ba kung sino ako? Isa ka lang naman kasambahay, di ba? Ang suot mong damit ay para sa kasambahay ng pamilya Gu. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Miss, sa dami ng taon ko sa pamilya Gu, bakit hindi pa kita nakikita? Paano ka nakapasok? Hindi pa nakita dati, pero sa hinaharap hindi na sigurado. Oh? Kasi sa hinaharap, ako ang magiging ginang ng bahay na ito. Kung gusto mong kape, gumawa ka ng sarili mo. Ikaw na klaseng babae, hindi kita pagsisilbihan. Katulong lang naman, ang lakas mo namang umasta. Ang dumi mong matandang babae. Binigyan ka ng pamilya Gu ng makakain. Dapat nagpasalamat ka na. Maniwala ka man o hindi, sasabihin ko sa Kuya Yuhan para palayasin ka niya. Hoy, sige, titingnan ko kung si Gu Yuhan, talaga bang palalayasin ako? Ang kapal ng mukha mo. Isang hamak na katulong, bakit ko palalayasin? Sino ang gusto mong palayasin? Anak. Kuya Yuhan, nakabalik ka na. Binibining Jiang, sinabi ko na hindi tayo magkakilala. Sana ay panatilihin mo ang iyong distansya sa akin. Hehehe, akala ko kung anong klase ka. Isa ka palang pa-victim na babae. Mukhang hindi ka masyadong magaling, hahaha. Kuya Yuhan, ako ang nagkamali sa nangyari noon. Ngayon, dito ako para humingi ng tawad. Tingnan mo, napakaraming dala kong bagay para kay tita. Lahat ito ay pinag-isipan ko ng husto at espesyal na pinili. Patawarin mo na ako sa nangyari noon. Kunin mo na ang mga bagay na ito. Hindi tatanggapin ng pamilya Gu ang mga ito. Ikaw na hamak na katulong, nakikipag-usap ako kay Kuya Yuhan, bakit ka ba nakikisali? Kuya Yuhan, kontrolin mo nga siya. Sino ang tinatawag mong katulong? Ano? Hindi siya? Hindi ka katulong ng pamilya Gu, pero naglakas loob kang pumasok dito. Ang laki ng tapang mo, dapat kang bigyan ng leksyon, at pagkatapos ay palayasin. Ikaw ang dapat umalis. Alam mo ba kung sino siya? Sino siya? Siya ang nanay ko. Paumanhin, tita? Paumanhin na ganyan ang suot nyo, talaga hindi ko alam, kayo pala ang nanay ni Boss Gu. Paumanhin, tita. Huwag mo akong tawaging tita. Hindi ko kayang iyang tawag mong tita. Pareho ka na lang kanina. Tawagin mo na lang akong basurang katulong. Gu Yuhan,
Ito ba ang babaeng gusto mo? Dahil sa kanya, hihiwalayan mo ang aking manugang, ikaw. Kuya Johan? May gusto ka na pala sa iba? Ma, hindi siya ang gusto ko. Sabi ko na nga ba, paano magiging ganoon kahina ang paningin ng anak ko para magkagusto sa isang babaeng may ganda lang pero walang utak? Ang ganitong babae, halatang pangalawang kontrabida sa short drama, ay hindi pala. Halata namang masamang babae, karapat-dapat. Kuya Johan, sino ang gusto mo? Hindi kaya yung basurang cleaner? Bakit? Ang tagal kitang minahal? Nagpa-plastic surgery pa ako para sa iyo. Pinapuhunan ko pa ang kumpanya mo sa tatay ko? Bakit ayaw mo man lang tumingin sa akin ng diretsyo? Hindi kita gusto. Ano man ang gawin mo, imposibleng magustuhan kita. Oo, ang anak ko, sa manugang ko lang makakasama. Hindi lahat ng tao pwede sa anak ko. Ma, makakasama ko lang ang taong mahal ko. Ang pagpayag na pakasalan siya noon ay isang pagkakamali. Kahit hindi mo ibigay sa akin ang marriage certificate, didiborsiyuhin ko pa rin siya. Bilisan mo at kunin mo ang mga gamit ko. Ma, may gagawin pa ako. Aalis na ako. Anak, kumain ka muna bago ka. Kuya Johan. Mukhang mawawala na nga ang manugang ko. Si Suningning, paano nangyari iyan? Ang taong pinakasalan ni Yuhan Gege, bakit siya pa? Siya ang aking manugang. Tunay siya. Imposible! Hindi ko talaga maintindihan. Ang anak ko? Hindi sila pwedeng magkasama, hindi ko papayagan. Suningning, kung nahihirapan ako, hindi ka rin magiging masaya. Ipopost ko ang video mo kasama ang ibang lalaki sa kama? Sa internet? Ginang, ano na naman ba ito? Wang Ma? Seryoso na naman ang anak ko? Didiborsiyuhin na raw niya ang manugang ko? Anong gagawin ko? Ginang, may kanya-kanyang kapalaran ang mga anak. Isipin niyo na lang po. Hindi ko talaga maiwasang mag-isip. Wang Ma, sa tingin mo, dapat ko bang gayahin ang mga stepmother sa mga short series? Bigyan ng 50 milyong piso ang babaeng gusto ng anak ko para iwan niya ang anak ko. Pwede ba iyon? Ginang, kung ganoon, mas magagalit lang ang binata. Ay, sobrang sakit lang talaga. Hayaan mo muna akong umiyak, ibibigay ko na ang marriage certificate sa anak ko. Aking mahal na manugang. Oh, sa susunod, magsaya tayo ulit. Kilala mo ako, kuya? Paano hindi kita makikilala? Sikat ka na rito sa amin ngayon. Puno ng video mo ang internet, ah. Ang bagong supervisor ng Gu Group ay umakyat sa posisyon sa pamamagitan ng pagtulog sa kama? Ako? Bakit? Puro mayayamang lalaki lang ba ang kaya mong pakisamahan? Kami na ganito, hindi pwede. Ningning, puno ng video mo ang internet ngayon. May nakaaway ka ba? Paano naman may maglalabas? Ng ganitong video? Ningning, bilisan mo at magpaliwanag. Naniniwala ako sa iyo, Tia. Hindi ka ganoong klase ng tao na sinasabi nila sa internet. Hindi ba siya yung babae sa video? Ang lalaki na yon, mamahalin ang suot. Bakit hindi siya nakahanap ng mayaman na lalaki? Masasatisfy ka ba ng lalaki na yon? Ha 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 ha! President Gu, ang video ninyo ni Suningning noong gabing iyon ay inilabas sa internet. Ngayon, sinasabi ng lahat na si Suningning ay umakyat sa posisyon sa pamamagitan ng lalaki. Ano? Bumalik sa kumpanya? Pero may kausap po kayong pipirma ng kontrata. Iyon po ay 1 bilyong proyekto. Sabi ko, bumalik sa kumpanya. Ay kuya, huwag ka nang magsalita pa, si Manager Wu namin. Dahil lang sa nakagalit niya siya, kaya siya na-demote. Mag-ingat ka, baka mawalan ka ng trabaho bilang security guard. Oo nga. Hindi ko alam kung sino ang kanyang backer. Paano kung makagalit tayo? Baka mawala ang hanapbuhay natin, ano na ang gagawin? Ay, oo. Tayo. Trabaho na lang tayo ng tahimik. Hindi tulad niya.
umakyat lang sa posisyon dahil sa lalaki. Pero, sa totoo lang, ang ganda ng katawan sa video, ha? Ay, bakit? Bakit nawala ang video? Oo nga, lahat ng related trending topics ay nawala din. Suningning, ang lalaking kinasama mo, hindi ordinaryo ang kanyang pagkatao, talagang ipinagtatanggol ka niya. Ningning, magsalita ka na. Kung hindi ka magpapaliwanag ngayon, paano ka pa makapananatili sa kumpanya, ha? Hindi ko maipaliwanag ang mga bagay na ito. Noon, si Guyuhan ay tumulong lang sa akin kaya nangyari ang mga bagay na ito. Hindi ko siya maaaring ipahamak. Ano pa ang ipapaliwanag dito? Ang sinasabi sa balita ay totoo kaya hindi siya makapagsalita. Siya ay isang babaeng umakyat sa posisyon sa pamamagitan ng pagtulong sa lalaki. Kung hindi ka talaga, sabihin mo, sino ang lalaking nasa... Ako ang lalaking nasa video. Ang relasyon ko kay Sue na manager ay normal lang. Pagkatapos nito, maglalabas ako ng balita. Kung may sinumang maglakas loob na malisyosong mag-upload ng video, hahabulin ko sila ayon sa batas. Naintindihan nyo ba? Opo, Boss Gu. Naintindihan na. Ba't hindi pa kayo umaalis? Ningning, patawarin mo ako? Mali ang paraan ng paghawak ko sa bagay na ito. Si Jiang Wan ang naglabas ng video, pinaturuan ko na siya ng leksyon. Bankrupt na ang pamilya Jiang. Hindi ka na niya guguluhin pa. Boss Gu, ako ay isang ordinaryong tao lang na galing sa probinsya. Hindi mo kailangang gawin ang lahat ng ito para sa akin. At masama rin ito sa reputasyon mo. Hindi ka ordinaryo? Ikaw lang ang nag-iisang minahal ko. Para sa iyo, handa akong gawin ang lahat. Ang sitwasyon ko at ng aking asawa ay medyo komplikado. Kapag naayos ko na, bibigyan kita ng sagot. Pero sisimulan ko na rin sabihin, kung hindi mo pa naayos ang nakaraan mong kasal, hindi pa rin ako papayag na maging magkasama tayo. Ningning, maaari bang maintindihan ko na? Binigyan mo ako ng pagkakataon? Ay, sinabi kong, pagkatapos ko magbigay ng sagot. Sige, hihintayin kita. Talagang hihintayin kita. Aking butihing manugang. Ay. Wangma. Ngayon ba ang araw na ang anak ko at ang asawa niya ay magdidiborsyo? Opo, Ginang. 2 araw na po kayong umiiyak. Pero hindi ko lang talaga matanggap. Hindi ba nangako kayo sa akin na pupunta kayo para dalhin ang tiket sa binata ngayon? Wala siya ng marriage certificate na iyon. Pwede pa rin ba siyang makipagdiborsyo? Ginang. Sige na nga. Pupunta na ako para dalhin iyon. Hayaan niyo akong mag-retouch ng makeup. Gusto kong maging maganda. Sa huling pagkikita ko sa aking manugang, Ito ba sina senyorito at senyorita? oo. Siya ang aking magandang manugang. Ginang, may sasabihin po ako sa inyo. Kaya, ang aking manugang ay iyong anak? Aba, aking minamahal na nanay-nanayan. Ha 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 ha. Aba, ikaw pala ang aking kabiyak. Pero Ginang, kailangan kong ipaalala sa inyo, maghihiwalay na sila ngayon. Aray. Bakit naman tayo napakaswerte? Kakakilala lang natin bilang mga kabiyak? Tapos ay malupit tayong paghihiwalayin? Sandali, ang anak ko. Ang kuwento ng plot na ito, bakit parang pamilyar? Sa aking malawak na karanasan sa panonood, instant na kasal. Hindi kaya? Magkakilala na sila? Hindi naman siguro ganoon katanga ang anak ko? Na-traffic si Boss Gu. Tawag mula kay Lola. Huwag sagutin. Bakit hindi pa sila dumarating? Parang kotse yan ni Boss Gu. Imposible bang nag-schedule din siya ng divorce ngayon? Guyuhan. Guyuhan, iligtas mo ako. Narinig mo ba kanina ang boses ni Suningning? Hindi po. Boss Gu, baka naman kayo po ay nasisiraan na dahil sa pag-ibig. Boss Gu,
wag na wag kang masyadong magmahal. Hinahabol na po kayo ng matandang ginang, Boss Gu. Ma, ano man ang mangyari ngayon, itong kasal na ito ay hihiwalayan ko na. Wisit ka talagang bata ka. Tingnan mo nga kung sino ang asawa mo. Ang galing mo talaga. Kasal na kayo, pero hindi mo pa rin alam kung sino ang asawa. Tapos sinasabi mo pang mahal mo siya. Ma, anong pinagsasabi mo? Tingnan mo ang marriage certificate at maiintindihan mo. Suningning? Ha? Si Suningning nga. Sabi ko na nga ba, parang pamilyar siya sa akin. Napakalat ng suot niya noon, kaya hindi ko siya nakilala. Boss Gu, mukhang nasayang lang ang inyong Ang taong mahal mo pala ay ang inyong asawa. Hindi ko inaasahan na ako pala ang asawa niya. Nakakahiya talaga. Inakala kong ikaw, bilang anak ko, isang big boss, ay mayroon man lang sa pilitang pagmamahalan. Kasal muna bago pagmamahalan. Pero ang resulta, madali ang kasal na hindi magkakilala. Karapat-dapat ka ba sa iyong posisyon bilang isang big boss? Ma, bawasan mo nga ang panonood ng short drama. Bilisan mo na. Kontakin mo na ang aking manugang. Ningning, Kuya Yuhan, ako si Jiangwan. Huwag ka nang lumaban. Hindi ka makakatakas. Anong ginagawa mo? Bakit mo ako itinali? Nababaliw ka na ba? Tama. Nababaliw na ako. Bakit kailangan mong agawin si Kuya Yuhan sa akin? Mahal ko siya. Matagal na akong nagmamahal. Pero kayo pala ay kasal na? At itinago niyo pa sa akin. Nagkakamali ka ba? Pagkakamali? Nakita ko na ang marriage certificate ninyo. Lolokohin mo pa rin ako, di ba? Kaya, si Guyuhan ang lalaking pinakasalan ko? Jiangwan. Huwag kang lalapit. Kuya Yuhan, dumating ka rin. Pakawalan mo siya. Dahil pala sa kanya kaya ka dumating. Mahal na mahal mo siya, ganoon ba? Huwag mo siyang galawin, sa akin ka na lang magalit. Sige. Kung gayon, saksakin mo ang sarili mo. Guyuhan, huwag kang makinig sa baliw na yan. Para lang sa babaeng ito, handa kang isakripisyo ang buhay mo. Sige, kung gayon ngayong gabi, walang sinuman sa atin ang mabubuhay. Ningning! Ningning! Muntik na. Muntik na akong mawalan ng buhay. Hindi ba't nakatali ka? Galing ako sa probinsya. Hindi ko na mabilang kung ilang baboy na ang tinali ko. Ang paraan niya ng pagtali. Hindi yan makakatali ng tao. Kung mas dumating ka ng mas matagal pa, nakatakas na ako. Mabuti at ligtas ka! Mabuti at ligtas ka! Ningning, may isang napakahalagang bagay akong sasabihin sa'yo. Sa totoo lang, ang taong pinakasalan mo, Alam kong ikaw yon. kung gayon, tayo, pwede bang huwag na lang maghiwalay? Guyuhan. 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 Anong nangyari sa'yo? Ang saksak kanina, medyo malalim. Guyuhan. 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 Ma, aalis na po ako. Ningning! Pero nangako ka sa akin na sasamahan mo akong mamili ngayon. Huwag mong hayaang muli ang bastos na batang yon na ilayo ka sa akin. Ma, mayroon pa kaming lakad ni Ningning ngayon. Hindi ka na niya masasamahan, ma. Ikaw na bata ka. Araw-araw kayong magkasama. Bigay mo sa akin ang asawa mo. Ano bang masama sa isang araw? Ma, may mahalaga po talaga kaming lakad. May mahalaga po talaga kaming lakad. Anong lakad ang pwede pang ipagpabukas? Ma, buntis po si Ningning. Sasama po ako sa kanya para magpa-check up. Ha? Buntis ka?
Ay, naku, magiging lola na ako. Ha 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 ha. Aba, 1 taon na kayong kasal. Anak, akala ni nanay ay ikaw. Ano ang sinasabi mo? Nanay, kailangan pa nating pumunta sa ospital para kumpirmahin. Sige na, sinabi mo man, hindi pa rin siya makikinig. Tara na. Ay, paano kung hindi ako buntis? Kung hindi ka buntis, eh di mas magsisikap pa ako.